balita ay pinagpaliban ng Pampanga Regional Trial Court ang pagbasa ng sakdal sa itinuturong utak ng housing loan scam na si Delphine Lee. Ito ay matapos maghain ng motion si Lee na kumekwestiyon sa legalidad ng pagkaka-aresto sa kanya. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth! Mel, mag-aalas 6 nga ngayong gabi inilipat na dito sa Pampanga Provincial Jail itong si Delphine Lee. Isa kasi yan sa utos na binaba ng korte nitong San Fernando, Pampanga RTC dahil wala ro basehan para manatili sa NBI Detention Center itong si Lee. Bago mag-alas 3 ng hapon, inilabas ng NBI Region 3 Headquarters sa San Fernando, Pampanga si Delphine Lee, ang founder ng Globe Asiatic na sinasabing nasa likod ng bilyon-bilyong pisong fund scam sa Pag-ibig. Napapalibutan siya ng mga taga-NBI, nakasuot ng bulletproof vest at may takip na tuwalya ang kamay na nakaposas. Wala pang 10 minuto nakarating na siya sa Pampanga RTC kung saan nakatakda sana siyang basahan ng sakdal. Pagbaba, maaliwalas naman ang mukha ni Lee at tila nakangiti pa. Diretsong umakyat sa 3rd floor kung nasaan ang Branch 42. Pinigilan na ang miyembro ng media na makasunod. Pero hindi naman pala natuloy ang arraignment. Una na kasing naghain ng mga mosyon ang kampo ni Lee para questionin ang jurisdiction ng korte. Wala naman daw kasing kaso si Lee dito dahil binasura na umano ng Court of Appeals ang kaso ni Lee Nobyembre noong isang taon. So far as we are concerned, dapat palayain siya. It's no longer about Delphine Lee, but it is the rule of law. Sabi raw ni Judge Amy Faith Fidel Reyes, pag-aaralan niya muna ang mga mosyon, kaya tinakda ang susunod na hearing sa Biyernes. Binigyan ito ang prosekusyon ng hanggang Miyerkules para sumagot sa mga mosyon. Nanindigan naman ang prosekusyon, may bisa pa ang warrant of arrest laban kay Lee. Ang unang desisyon daw kasi ng Court of Appeals na nagpawalang bisa sa warrant, inapela at nakabinbin pa sa Korte Suprema. Our consistent stand is that hindi nga final and executory yun eh. Ang opinion namin is that valid and subsisting yung warrant. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na ng korte si Lee. I don't expect any justice from this court. Sige na po. Sa labas ng korte, nagtipo naman ang kanyang mga taga-suporta. Pinayagan din silang bumisita sa detention cell ni Lee. Nagkaroon kami ng bahay dahil sa tulong niya, dahil sa trabaho na binigay sa amin. Mel, nang ilipat nga dito sa provincial jail itong si Delphine Lee ay nakasunod rin sa kanya yung kanyang mga taga-suporta, ilan sa kanila naging emotional pa nga. At ito namang si Lee ay mariing tinanggi yung mga alegasyon laban sa kanya. Ito yung pahayag ni Lee at ng kanyang isang taga-suporta. Masabi naman yung totoo. Dahil ang dami mo sinasabi, puro kasi malingan. At dyan naman ang dokumento, pati di yung tingnan. Sinasabi ng double sale. Ano yung double sale? Eh, bakit di nung tignan yung titulo? Nasa pangalan namin. Ano yung double sale? Di wala ito ko. Nasa pangalan namin. Wala na kaming binibenta. Wala ho kayong niloko na mga bumili doon sa Sivera. Isa, kung meron ko yung Mali naman po kasi yung mga pang-hostga nila kay Sir DL. Mabait na tao po siya. Paano niya ho kayo natulungan? Isa po niya akong empleyado. OJT lang po ako dati pero tinanggap po niya ako. Mel, sa mga oras na ito ay nandito pa nga at nagpe-prayer vigil itong mga taga-suporta ni Delphine Lee. Hindi pa nila masabi kung hanggang kailan sila magbabantay nga dito sa provincial jail. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.